Ito ang upgraded version ng Chaodan Chengfeng 2.0 Pro. Sa unang takbo ko sa sapatos na yon, hindi ko naramdaman ang pagiging malambot ng midsole nun sa mabagal na pace. Ano kaya ang meron sa bagong version nito? Stable pa rin kaya ito? Responsive pa rin kaya ito sa mabilis na pace? Ito ang Chaodan Chengfeng 3.0 Pro. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official store ng Chaodan para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay basic experience ko. Makakaasa kayo na tinest ko muna ito ng gusto para makagawa ako ng honest review. So bago natin ito pag-usapan, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pasubscribe na rin ako. Wala namang bayad to. Malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat po. So yung upper material nito guys ay lightweight and high strength knitted. Tapos yung pagka-design dito sa may toe box ay parang tuldok na mga butas para sa pagiging breathable. Tapos yung printed dito na parang baliktad na Q ay para ma-enhance yung lock dito sa midfoot. So hindi basta-basta siya bubuka, kundi palagi siya nakaganon. May nakalagay sa kanya ditong Pro 3. Dito ay yung logo ng Chaodan. Sa likod, meron siyang reflectorized design. Tapos yung lacing holes nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. Yung tang niya guys ay manipis. Walang foam. Tapos, sakto lang yung haba at yung lapad. At breathable yung kanyang tang. Dito naman sa collar lining niya ay meron ako nararamdamang foam na malambot. Hindi masyadong makapal. Tapos, may nararamdaman akong heel counter. So, tingnan naman natin guys ang insole nito. May mga butas siya. Dito rin. Meron siyang arch. Dito sa heel natin banda ay mayroong pa-curve. Makapal, sabi nila nasa 4 mm yung kapal nito na malambot. High elastic. Dito sa loob guys, merong strap. Ayan. Para mas secure yung ating paa kapag gamit natin to, kapag sinuot natin to. Hindi basta-basta gegewang yung paa natin. Kung mayroon kayong nakikitang pumapasok na liwanag dun sa loob, ibig sabihin, breathable yan. Kapag tinitingnan ko guys yung upper nito dito banda, palapad siya. Tapos nandito yung midsole, iangat ko ng konti, ando na kaagad. Hindi masyadong makapal, kumbaga parang mababaw yung part na to. Para sa akin, sa tingin ko, hindi ito pwede sa merong matabang paa. Yung material ng midsole nito guys ay Hulpan FIBA Super Critical Foaming na merong 89% energy feedback. Guys, wala akong nakitang details kung gaano kakapal ang midsole nito dito sa forefoot tsaka dito sa rear foot. Subukan natin kuha ng estimated na sukat. Dito sa forefoot ay nakakuha tayo ng 30.5 mm. Dito yung banda sa may taas ng midsole tsaka dito sa may dulo ng rubber outsole. Kapain ko lang dito guys sa may rear foot kung saan ako magsisimula kasi may extended midsole dito. So dito ko naramdaman yung footbed niya. So, doon ako magsisimulang magsukat. So, nakakuha ko dito ng 36.2 mm. So, meron itong estimated na 6 mm drop. Napansin ko lang guys, yung tabas ng midsole nito ay parang parehas lang nung previous version. Parang parehas lang oh. Pero yung design niya guys, ng kanyang midsole ay magkaiba. Meron itong carbon plate na tinatawag nilang QR plate to improve midfoot torque resistant na merong 7% proportion improvement. So naka-expose din yung carbon plate niya dito sa may gilid at saka dito sa kabila. Yun namang rubber outsole nito guys ay CPU Racing outsole na merong properties na anti-slip at abrasion resistant na may nakalagay na wind. Tapos yung logo ng Chaodan and then QASU. Tingnan nyo guys oh. So ito guys ay tumitimbang ng 209 grams sa size ko. Hello guys, good morning. Today yung workout natin ngayon ay fartlek. Tapos susubukan natin ngayon itong bago ng Chaodan. Nasa warm up tayo ngayon.
12 km fartlek, oras 1 hour and 5 minutes, average pace 5 minutes and 29 seconds, max pace 3 minutes and 30 seconds. Nung una kong sinut ito, hindi masikip, hindi maluwag, sakto lang yung fit nito sa paa ko. Unang hakbang ko dito, medyo malambot yung nararamdaman ko, pero hindi sobrang lambot. Responsive at meron ako nararamdaman na energy feedback sa midsole at carbon plate nito. Stable at hindi gumigewang yung paa ko sa papalikong daan. Nung araw na tumakbo ko gamit itong sapatos na ito, katatapos lang umulan. So basang-basa ang kalsada. Hindi ako nakakaramdam na para akong madudulas gamit ito. Makapit ang rubber outsole nito sa basang kalsada. Kapag tumatakbo ako ng mabagal at mabilis na pace, wala naman ako nararamdamang mainit sa talampakan ko. Hindi ko rin nararamdaman na dumudulas yung heel ko dito sa heel counter niya kapag tumatakbo ako ng mabilis. Pero hindi mo pa rin ito pwede gamitin sa mabagal na pace, mabibitin ka sa response nito. Pwede lang ito sa mabilisang pace. Magandang gamitin ito sa mabilis na pace. Pwede mo ito gamitin sa speed workout tulad ng interval, tempo, fartlek. At pwede mo rin gamitin ito sa race day shoe. Yun ay kung tatakbo ka na mabilis sa race day. Pero kung hindi ka tatakbo na mabilis sa race day, hindi ko marerecommend sa inyo to. So pag-usapan natin guys ang fitting ng toe box ito. Guys, hindi ito pwede sa matabang paa. Hindi pwede sa malapad na paa. Pwede lang ito sa normal lang ang lapad na paa, medyo malapad na paa. Pagdating naman sa sizing guys, ito ay true to size. So guys, nandito ang Chaodan Chengfeng 2.0 Pro, yung previous version. Tapos ito yung Chaodan Chengfeng 3.0 Pro, yung bagong version. Nandito itong dalawa na to para malaman natin kung worth it ba ang mag-upgrade. Pagkukumpara natin base experience ko. So umpisahan natin sa kanyang appearance. Sa design, tingnan nyo yung upper niya. Yung midsole. Dito sa kabila. Dito sa likod. Dito sa taas. Para sa akin, napaka-minimal lang yung binago sa kanya. Yung in-upgrade dito sa 3.0. Sa tang naman, meron ditong malaking butas. Ayan. Dito sa 3.0, wala siyang malaking butas. Guys, tingnan nyo yung rubber outsole nito. Pag didikitin ko, tingnan niyo kung dinagdagan nila ng kapal. Lalapit ko ng gusto guys. Yung rubber outsole, oh. Dito sa kabila. Para sa akin, parehas lang. Sa pagiging magaan naman, mas magaan ito ng 3 grams itong previous version. Tingnan nyo yung color lining guys. Ayan. Ganon pa rin ang design. Ganon pa rin ang kapal. Walang pinagbago. Kulay lang. Tingnan nyo din guys yung rubber outsole nito dito sa ilalim. Magkaiba sila. Magkaiba yung design tsaka yung texture. So tingnan natin at pagkumparahin natin ang mga insole nito. Itong kay 2.0, walang mga butas. Itong kay 3.0, may mga butas. At medyo makapal yung kay 3.0. So pag-usapan natin ang performance nitong dalawa. Eto na. Guys, hindi sila nagkakalayo ng performance. Parehas itong stable, parehas silang responsive ang midsole. Yung kanilang carbon plate ay parehas na may tulong sa propulsion. Ang nakikita ko lang mas malambot ng konti itong 3.0 kaysa dito kay 2.0. Ngayon, kung tatanungin mo ko kung worth it bang mag-upgrade sa bagong version, kung meron ka ng 2.0, dito ka na muna, stay ka na muna dito. Kung wala ka pa na mga sapatos na to at gusto mong bumili nito, eto na ang piliin mo, yung bagong version 3.0. Kung interested ka sa mga sapatos na ito, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat sa panonood at run safe!